Pagkarating nila Grace sa bahay kung saan sila magtatago, ay sinabihan sila ni Randy na pinagbili ng Pangulo na wag silang lalabas at nasa loob na ng bahay ang lahat ng mga kailangan nila, na agad namang sinabi ni Vincent na wala na silang dapat alalahanin pa, pero umangal si Mang Stone kaya pinakalma siya ni Grace na agad namang pinaliwanag ng matanda na hindi na niya alam kung sinong pagkakatiwalaan niya. Kaya sinabihan sila ni Vincent na nauunawaan niya sila, kaya bumabawi na ang Pangulo na sinumbat naman ni Mang Estong na kay Moises siya dapat bumawi. Nang papaalis na sila Randy ay inasar pa siya ni Vincent na parang gusto niyang doon na siya matulog kasama ng crush niya, na agad siyang sinita ng binata na nakukuha pa niya talagang magbiro, na seryosong sinabi naman ni Randy na dinadaan na lang niya sa biro, lalo't delikado sa kanila yung mga ginagawa nila, na sinaad naman ni Vincent na alam niyang sobrang delikado ang ginagawa nila, na inasar pa ni Randy na kung sakaling mabuking sila ni Jaime ay walang mawawala sa kanya dahil wala siyang pamilya, pero may crush siya na si Grace ang tinutukoy niya, samantalang siya ay may asawa na, kaya sinabihan siya ni Vincent na ang sinasabi niya ay mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa kanya, na sinabihan niya si Randy na ang mahalaga ay ligtas sila, na kailangan nilang maging maingat sa mga galaw nila para walang ibang makapansin sa mga kinikilos nila. Habang pinapalitan na lahat ni Mercedes ang mga furniture sa palasyo kung saan doon na sila titira, at pinatanggal niya ang mga gamit at larawan nila Eleazar at Danica na hindi na nila nakuha, na agad din niyang pinatapon kay Jelay. Habang nagpuntahan ni Divine si Rafael sa office niya, ay nakita niya yung larawan ni Christine na nasa laptop niya, kaya tinanong niya kung bakit concerned si Rafael sa kaso ng dalaga, lalo't alam na nila kung nasaan si Moises at Danica, na kailangan na nilang magplano kung papaano nila maitatakas ang dalawa. Inamin ni Rafael na nagkaroon sila ng relasyon ni Christine 20 years ago, na natuklasan niyang anak siya ni Mang Ernesto na mismong kapamilya ni Moises, kaya agad sinabi ni Divine na small world, kung saan kwento ni Rafael na kasal na sila ni Mercedes noong niloko niya ito, at naalala niya na Valentine's Day noong nakipaghiwalay si Christine sa kanya nang magdi-dinner sana sila, nang saktong tumawag si Mercedes at nagsinungaling siya kung asaan siya at kung sino ang kasama niya, na nadinig naman ito ni Christine, kaya sinabihan siya ng dalaga na para siya sa pamilya niya, na galing din siya sa broken family at alam niya kung gaano kahirap yung sitwasyon nila, na kinakain na din siya ng konsensya niya dahil siya ang sumisira sa pamilya nila at hindi yun deserve ng anak niya. At nang lumabas na ang dalaga ay doon sila nahuli ni Mercedes, na sinubukan niyang ipaglaban si Christine, pero siya na mismo ang bumitaw, na hindi na niya hinabol pa dahil iniisip niya ang anak niya, na yun ang dahilan kung bakit selosa si Mercedes. Tinanong ni Divine kung papaano namatay si Christine, sabay tinanong niya kung mahal ni Rafael ang dalaga, na agad niyang sinabi na ayaw niyang mawala si Christine sa buhay niya dahil mahal na mahal niya ito. Magtutulungan sila Divine at Rafael para mahanap kung sino ang totoong pumatay kay Christine, at gagawin nila ang lahat para mabigyan ng hustisya ang dalaga, pero magugulat sila sa panahong malalaman nila ang buong katotohanan, dahil si Mercedes at Jaime ang nasa likod sa pagkamatay ni Christine. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.